Ngayong araw ibabahagi ko sa inyo ang 5 nakakapanindig balahibong kwento na isinalaysay ng isang chaplain ng ospital. Ang chaplain ng ospital. Bilang isang chaplain ng ospital, tinawag ako upang aliwin ang mga nabubuhay, ngunit minsan ay nakatagpo ako ng iba pa. Sa mga taon ko bilang isang chaplain ng ospital, natutunan kong tanggapin na ang kamatayan ay hindi laging tahimik. Minsan ito ay nagtatagal. Ang mga ospital ay kakaibang lugar sa gabi. Ang mga fluorescent na ilaw ay mahinang umuugong, ang tuloy-tuloy na tunog ng mga monitor ay pumupuno sa hangin, at sa isang lugar sa dulo ng pasilyo may bumubusina ang isang cart habang nag-iikot ang isang nurse. Ngunit sa pagitan ng mga pamilyar na tunog na iyon sa mga puwang kung saan nag-aalangan ang mga nabubuhay na tumingin, may mga sandali na hindi kabilang sa mundong ito. Ilang buwan na ang nakalipas, tinawag ako upang aliwin ang isang pasyenteng namamatay, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Ambo. Ilang linggo na siya sa ospital, lumalabas-masok sa ulirat at matagal nang walang bumisita sa kanya. Ang kanyang pamilya, kung mayroon man siya, ay matagal nang tumigil sa pagtawag. Umupo ako sa tabi niya sa madilim na ilaw ng kanyang silid sa ospital. Ang aking Biblia ay nakabukas sa aking kandungan habang mahina akong nagdarasal, nag-aalok ng huling panalangin. Hindi siya tumugon. Hindi nagbigay ng anumang senyales na naririnig niya ako, ngunit mayroon akong kakaibang pakiramdam na siya ay nakikinig. Nang gabing iyon, habang kinukuha ko ang aking mga gamit upang umalis, naramdaman ko ang isang tahimik na kapayapaan. Hindi karaniwan para sa mga pasyente na mamatay ng mag-isa, ngunit hindi bababa sa hindi ganap na pinabayaan si Mang Ambo sa kanyang huling sandali. Dumaan ako sa kanyang silid sa huling pagkakataon bago ako lumabas. Bahagyang nakabukas ang pinto, at habang sumusulyap ako sa puwang, naramdaman kong huminto ang aking hininga. Nakaupo si Mang Ambo matigas. Ang kanyang likod, ang kanyang marupok na balikat ay nakasayad sa paraan na tila hindi natural para sa isang taong mahinang nakahiga sa kama. Ilang oras bago, ang kanyang mga kamay ay nakalagay ng matigas sa mga kumot, at ang kanyang mukha, Diyos ko, ang kanyang mukha ay nakakapanindig balahibo na blangko, ang kanyang balat ay maputla at malata sa kamatayan na tila halos waksi sa madilim na glow ng bedside monitor. Nag-alinlangan ako, malakas ang tibok ng aking pulso sa aking mga tainga. Mang Ambo, ang aking boses ay halos bulong, walang tugon. Ang kanyang mga mata ay nakabukas, nakatingin hindi sa akin, kundi sa sulok ng kisame. Ang kanyang ekspresyon ay ganap na walang emosyon. Isang kakilakilabot na lamig ang gumapang sa akin. Dahan-dahan akong pumasok, ang aking isip ay nagmamadali upang humanap ng lohikal na paliwanag, ilang uri ng muscle spasm, isang post-mortem reflex. Ngunit kahit naabot kamay ko ang isang sagot, isang mas madilim na pag-iisip ang lumago sa likod ng aking isip, isa na ayaw kong aliwin. Lumingon ako upang tingnan ang mga monitor. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang inilalagay ko ang mga ito laban sa screen. Walang tibok ng puso, walang pulso. Patay na si Mang Ambo, halos isang oras na. Isang panginginig ang bumalot sa akin. Napalunok ako ng malalim, ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo. Alam ko ang dapat kong gawin, tawagan ang mga nurse, iulat ang aking nakikita, ngunit hindi ako makakilos. Pinilit kong umatras ng isang hakbang, walang pakiramdam na inabot ang call button, at iyon ay nangyari. Ang kanyang ulo ay humarap sa akin, hindi dahan-dahan, hindi tulad ng isang taong nagising mula sa pagtulog,
kundi isang biglang hindi natural na paggalaw tulad ng isang marionette na hinihila ng hindi nakikitang mga string. Bumukas ang kanyang bibig at kahit na hindi umakyat ang kanyang dibdib, kahit na walang hininga na natitira sa kanyang walang buhay na katawan, sumumpa ako na may narinig akong isang bagay, isang bulong bahagyang hindi maintindihan. Nakikita mo ako. Hindi ako nanatili. Hindi ko na tiningnan ang mga monitor. Umalis ako sa silid, nanginginig ng husto ang aking mga kamay na halos hindi ko man lang maisara ang pinto. Mabilis at mababaw ang aking paghinga at kahit na lumabas ako sa maliwanag na pasilyo, nararamdaman ko pa rin siya ang kanyang patay. Gik, hindi kumukurap na mga mata ay nakatitig sa akin. Hindi ko matandaan ang paglalakad pabalik sa aking opisina. Naaalala ko lang ang matinding pagnanais na ilagay ang pinakamalaking distansya sa pagitan ko at ng silid 407. Kinaumagahan nakita siya ng mga nurse na nakaupo pa rin, nakatingin pa rin sa sulok ng kisame. Walang makapagpaliwanag nito. Ipinaliwanag ng mga doktor ito sa ilang uri ng hindi maipaliwanag na rigor mortis. Nagbulungan ang mga nurse tungkol sa kung paano masyadong matigas ang kanyang katawan, kung paano nakakandado ang kanyang mga hita bago pa man dapat. Ngunit walang nagsalita tungkol sa aking nakita. Mula noon narinig ko ang mga kwento mula sa mga night staff. Hindi sila nagtatagal malapit sa silid 407. Ayaw nilang kumuha ng night shift malapit sa dulo ng pasilyo. At paminsan-minsan kapag ang ospital ay pinakatahimik, may nagsasabi na nakakakita pa rin sila ng isang bagay sa kama na iyon, isang figura na nakaupo nakatitig sa kisame nanonood ng isang bagay na hindi tayo dapat makita. Ang naghihintay na kaluluwa, kumusta mga kaibigan? Salamat sa panonood. Isang espesyal na pasasalamat sa aming mga subscribers. Pinananatili ninyong buhay ang mga nakakatakot na kwentong ito. Ngunit narito ang bagay, 30% lamang ng mga manonood ang nakasubscribe. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, ang pagpindot sa subscribe ay mas nakakatulong sa amin kaysa sa alam mo. Ito ay tumatagal lamang ng 1 segundo, ngunit gumagawa ng malaking pagkakaiba. Samantala, i-like at i-share upang patuloy na maramdaman ang kilabot. Salamat muli, ginawa ninyo itong posible. Magkita tayo sa susunod kung maglakas loob ka. Ang mga ospital ay hindi lamang mga lugar ng pagpapagaling. Sila ay mga lugar kung saan tinatanggap ng mga tao ang pinaka hindi maiiwasang katotohanan ng buhay, ang pagtatapos. Nagtrabaho ako rito sa loob ng maraming taon, naglalakad sa mga pasilyo, nag-aalok ng mga panalangin kaginhawaan, at isang nakikinig na tainga sa mga namamatay, sa mga nagluluksa, at sa mga sumusubok lamang na intindihin ang hindi alam. Mayroon itong ritmo. Hindi ito laging nakakaginhawa, ngunit mayroong isang matatag na katahimikan sa pag-alam na bahagi ka ng isang bagay na mas malaki, bahagi ng isang transisyon, kahit na hindi mo ito ganap na naiintindihan. Ang ilang mga bagay sa palagay ko ay sadyang nilayon upang maramdaman higit sa maunawaan. Isang malamig na gabi nang tawagin ako upang ipanalangin ang isang matandang lalaki na nasa kanyang huling oras. Buong araw ako sa ospital, nagbibigay ng payo sa mga miyembro ng pamilya, nakaupo. Kasama ang mga pasyente, ginagabayan sila patungo sa kapayapaan. Ngunit sa pagkakataong ito ay naiiba. Ang lalaking ito ay nabuhay ng matagal. At mula nang tawagin ako sa kanyang silid, alam kong oras na niya. Naglakad ako sa mahabang pasilyo ng ward. Ang mga ilaw sa pasilyo ay
Mahinang kumukurap ang uri ng pagkurap na nagmumula sa lumang kable, walang anumang magpapaisip sa iyo ng anumang supernatural, tanging ang tuloy-tuloy na ugong ng lumang sistema ng ospital. Dumaan ako sa mga silid kung saan ang pamilya ay tahimik na nagbabantay, hawak ang mga kamay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang mga mata ay puno ng uri ng kalungkutan na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang mga bulong ng malalayong usapan, ang paminsan-minsang tunog ng isang pintong bumubukas nang may ungol ang pagkaladkad ng mga paa, lahat ay sumanib sa background habang naglalakad ako patungo sa silid kung saan ko iaalok ang huling basbas. Habang papalapit ako sa silid ng pasyente, may umakit sa aking mata. Nakatayo sa labas lamang ng pinto sa madilim na ilaw ng pasilyo ang isang lalaki. Nakasuot siya ng gown ng ospital, nakatayo ng tahimik na nakatiklop ang kanyang mga kamay sa harap niya. Ang kanyang mukha ay payapa, masyadong payapa para sa isang taong maaaring naghihintay ng isang bagay. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin. Habang lumalapit ako, hindi siya gumalaw, hindi nag-react sa anumang paraan, ngunit ang kanyang mga mata ay matindi, halos naghahanap. Walang anumang partikular na hindi karaniwan sa kanyang hitsura, ngunit may isang bagay sa kanyang presensya na nakapukaw sa akin. Marami na akong nakita ng mga pasyente at bisita sa aking panahon. Dito ang ilan ay balisa, ang ilan ay nag-aalala, ang ilan ay sumusuko. Ngunit ang katahimikan ng lalaking ito ay iba. Hindi ito takot o pagkabalisa. Ito ay isang kakaibang tahimik na paghihintay. Naisip ko na marahil siya ay isang pasyente na gumagala sa labas ng kanyang silid. Marahil ay nalito naghahanap ng makausap. Nangyayari iyon minsan. Ang mga pasyente ay naliligaw o gustong takasan ang kalungkutan ng kanilang mga silid. Humakbang pa ako palapit sa kanya, umaasang mag-aalok ng isang salita o dalawa, marahil ay gabayan siya pabalik sa kanyang dapat na lugar. Ngunit nang lumapit ako, nawala siya. Hindi tulad na tumalikod siya o naglakad ng nagmamadali. Hindi ito ay isang bagay na mas tiyak. Isang sandali ay direkta ko siyang tinitingnan. At sa susunod na sandali, wala na lang siya. Walang tunog ng mga yabag, walang pagkaluskos ng isang gown ng ospital. Ang pasilyo na ilang sandali lang ay pakiramdam na puno ng kanyang presensya ngayon ay nakakapanindig, balahibo na tahimik. Nakatayo ako roon ng isang sandali, kumukurap, sinusubukang intindihin ng aking isip ang nangyari. Siguro pagod lang ako, masyadong nakatuon sa aking gawain, o baka guni-guni ko lang iyon. Ngunit alam kong hindi. Nakita ko siya. Naroon siya at ngayon wala na. Gayunpaman, hindi sigurado kung ano ang gagawin sa pagtatagpo. Lumiko ako at pumasok sa silid ng pasyente. Sa loob, inaayos ng nurse ang kumot sa matandang lalaki. Ang kanyang mga galaw ay dahan-dahan sinasadya. Ang kanyang paghinga na mababaw na sa loob ng maraming oras ay tuluyang huminto. Ang kanyang puso ay hindi na tumibok. Dumating na ang oras niya. Iba na ang pakiramdam ng silid ngayon. Tumayo ako sa tabi ng kama ng isang sandali, hinayaan ang katahimikan na bumalot sa akin. Nagdasal ako ng tahimik para sa kanya, para sa kanyang pamilya, para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Walang pagmamadali, walang dahilan upang magsalita ng higit sa kinakailangan. Nabuhay na ang lalaking ito at ngayon ay oras na para magpahinga siya. Nang matapos ako, lumingon ako sa nurse. Nag-aalok sa kanya ng ilang tahimik na salita ng kaginhawaan. Ngunit habang nagsasalita ako,
Hindi ko maalis sa aking isip ang imahe ng lalaking iyon sa pasilyo. Patuloy siyang nagtatago sa aking isip. Hindi ako sigurado kung bakit, ngunit napilitan akong tanungin siya tungkol sa kanya. Nakita ko kako ang isang lalaki sa labas kanina. Sabi ko halos nag-iingat. Hindi sigurado kung paano siya tutugon. Nakagaon siya ng ospital. Nakatayo siya sa pasilyo. Parang hindi ko alam. Naghihintay. Naisip kong baka pasyente siya, ngunit nang lumapit ako, wala na siya. Huminto ang nurse sa gitna ng kanyang pagkilos. Ang kanyang mga kamay ay nakahilig pa rin sa kama. Nagbago ang kanyang mukha. Ang kulay ay nawala sa kanyang pisngi at humarap siya sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay isa ng kawalang paniwala, pagkatapos ay pag-aalala. Ano ang hitsura niya? Tanong niya mahina, ang kanyang boses halos nagmamadali. Inilarawan ko siya sa abot ng aking makakaya ang gown ng ospital, ang paraan ng pagtayo niya na nakakrus ang kanyang mga kamay. Sa harap niya ang kanyang kalmado mapanuring kilos. Nabanggit ko pa ang tindi ng kanyang mga mata. Ngunit bago ko matapos, lumaki ang kanyang mga mata at huminto ang kanyang hininga. Siya iyon. Bulong niya halos tulad ng nakikipag-usap sa sarili. Iyon ang lalaking katatanggap lang ng kanyang huling oras. Ang mga salita ay nanatili sa hangin sa loob ng mahabang sandali. Ang silid na napuno ng tahimik na kapayapaan ng kamatayan ngayon ay naging mas mabigat. Tiningnan ako ng nurse na tila may nakita siyang nakita ko rin, bagaman hindi ko masabi kung ito ay ginhawa pagkalito o isang uri ng pagkilala na dumating sa kanyang mukha. Ngunit sa isang sandali, hindi ako makapagsalita. Naisip ko na marahil ay nagkamali ako ng pagkakaintindi o niloko ako ng aking isip sa dilim ng pasilyo. Ngunit habang nakatayo ako roon, tinitingnan ang walang buhay na katawan ng lalaki sa kama. May isang bagay sa akin ang nakakaalam na hindi iyon ang kaso. Nakatayo siya doon, naghihintay sa akin o naghihintay ng isang bagay. Ngunit ano? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko maalis ang pakiramdam na may isang bagay na mas malalim na nangyari sa pagitan namin. Nakakita ba ako ng espiritu? Nakasaksi ba ako ng isang bagay na tanging ang mga malapit nang umalis sa mundong ito ang makakaranas? O ito ba ay isang panlilin lang lamang ng isip, isang panandaliang imahe na isinilang mula sa pagod ng aking mahabang araw? Wala akong sagot. Muli akong tumingin sa pasilyo, kalahating umaasa na makita siyang nakatayo doon muli. Ngunit nanatiling walang laman ang pasilyo. Ang tahimik na mga anino, ang mahinang glow ng mga ilaw, ang amoy ng antiseptic, lahat ay pareho tulad ng ilang sandali bago. Nawala ang lalaki, ngunit hinding-hindi ko siya malilimutan. Hindi ang lalaking nakagown, hindi ang tahimik. Walang galaw na figura na nanunood sa akin habang ako ay dumadaan. Ang kanyang presensya sa anumang kadahilanan ay nanatili sa akin. Marahil ay naghihintay siya sa akin upang malaman na hindi napansin ang kanyang pagpanaw. Marahil ay mas marami pa. Maaaring hindi ko kailanman malalaman ang buong katotohanan. Ngunit dala ko ang sandaling iyon, isang paalala na minsan hindi natin kailangang intindihin ang lahat upang maramdaman ito ng malalim. Ang ilang mga bagay sa palagay ko ay hindi nila yon na ipaliwanag, kundi maramdaman lamang. Ang babae sa silid 207. Ang mga ospital sa gabi ay may isang tiyak na katahimikan sa kanila. Maaaring tawagin itong payapa ng ilan, ngunit palagi kong nalaman na ito ay nakakabahala, lalo na pagkatapos ng nangyari sa silid 207. Ilang taon na ang nakalipas. Nagtrabaho na ako bilang chaplain
ng matagal upang malaman na ang mga ospital ay nagtatago ng mga alaala. Bawat pasilyo, bawat silid ng pasyente, bawat waiting area ay hinawakan ng kalungkutan ng pag-ibig ng huling sandali na ibinulong sa pagitan ng mga nabubuhay at ng mga namamatay. Ngunit minsan-minsan iniisip ko kung may nananatili na huli sa pagitan ng mundong ito at ng anumang darating. Ito ay isang tahimik na shift isadinita sa mga gabing iyon kung saan ang oras ay tila walang hanggan. Katatapos ko lang magdasal kasama ang isang pasyente sa ICU, isang lalaki sa kanyang 70s na ang pamilya ay lumabas sandali para magpahinga. Ang kanyang paghinga ay mababaw, ang kanyang hawak ay mahina habang nagpapasalamat siya sa akin bago ipikit ang kanyang mga mata. Alam kong hindi na siya magtatagal. Ito ang uri ng paalam na nakasaksi na ako ng hindi mabilang na beses, ngunit hinding-hindi ito nagiging madali. Pabalik na ako sa aking opisina nang makita ko siya. Nakaupo siya sa isa sa mga upuan ng bisita sa pinakadulo ng pasilyo ng silid 207. Ganap na walang galaw, nakatiklop ng maayos ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Sa simula wala akong inisip. Marahil ay isang nagluluksa na miyembro ng pamilya, isang taong umalis sa tabi ng kama upang mag-ipon ng sarili. Ngunit pagkatapos ay napansin ko ang mga detalye. Nakasuot siya ng lumang gown ng ospital, ang uri na hindi na namin ginagamit sa loob ng maraming taon. Ang kupas na asul na tela ay nakasabit ng maluwag sa kanyang katawan at ang kanyang buhok ay mahaba at magulo nakakalat sa kanyang balikat sa magulong alon. Ang kanyang mga paa ay hubad maputla laban sa sahig na linoleum. Nakatingin siya pababa, hindi gumagalaw. May isang bagay sa kanyang postura ang nakapagpapaligalig sa akin. Walang banayad na pagbabago sa paghinga, walang tahimik na pagsinghot ng isang taong nagpipigil ng luha, tanging ganap na katahimikan. Nag-alinlangan ako, bumagal ang aking mga hakbang. Ang aking mga instinct ay nagpapakita ng pagkabalisa. Gayunpaman, ang aking trabaho ay magbigay ng kaginhawaan. Kung siya ay nagluluksa, hindi siya dapat mag-isa. Huminga ako ng malalim at lumapit sa kanya. "Ma'am," sabi ko ng mahina, nag-iingat na hindi siya gulatin. "Ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng makausap?" Hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga daliri na nakalapat ng napakadelikado sa kanyang kandungan ay hindi kumilos. Hindi siya nagbigay ng anumang senyales na narinig niya ako. Pagkatapos ay nagbago ang hangin. Ang pasilyo na mainit, ilang sandali bago ay bumaba ang temperatura ng napakabilis na naramdaman kong huminto ang aking hininga. Hindi lang ito draft o lamig mula sa AC. Para itong naglakad ako ng diretso sa isang freezer. Ang uri ng lamig na bumaba ng malalim sa iyong mga buto, nagpapalamig sa iyong balat. Bumuga ako at ang aking hininga ay bumubuo ng ulap sa hangin. May isang bagay na mali. Dapat sana ay bumalik ako. Dapat sana ay umalis ako. Ngunit may isang bagay tungkol sa kanya, ang paraan ng pagkakaupo niya, ang paraan ng tila paghihintay niya ang nagtulak sa akin upang manatili. Gumawa ako ng isa pang maingat na hakbang pasulong. "Ma'am," ang aking boses ay halos bulong na ngayon. Inabot ko ang isang kamay na naglalayong dahan-dahang hawakan ang kanyang balikat at iyon ay nang itinaas niya ang kanyang ulo. Natigilan ako. Ang kanyang mga mata, tulungan ako ng Diyos, ang kanyang mga mata ay itim. Hindi madilim na kayumanggi, hindi nakatago ng madilim na ilaw ng pasilyo, ganap at imposibleng itim.
Isang kawalan kung saan dapat ay may mga pupil iris anumang bagay na tao. Isang matinding likas na takot ang sumabog sa akin. Isang bagay na primal, isang bagay na hindi ko pa naramdaman kailanman sa lahat ng aking mga taon ng pag-upo sa tabi ng mga namamatay. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ito ay mabagal sinasadya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang labis na lumawak, nagbubunyag ng mga ngipin na masyadong matalas, masyadong perpekto. Naramdaman ko ang isang alon ng pagduduwal na bumalot sa akin at pagkatapos ay nagsimula siyang maglaho. Hindi tulad ng isang taong naglalakad palayo, hindi tulad ng isang panlilinlang ng ilaw. Simple lang siyang natunaw. Ang kanyang katawan ay nagkawatak-watak tulad ng usok kumukurap sa malamig na hangin na nawawala sa harap ng aking mga mata. Napatumba ako, bumubulusok ang aking puso sa aking mga tadyang. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ito kalungkutan. Hindi ito pagod na nanloloko sa akin. Ito ay isang bagay na ganap na kakaiba. Pinilit kong lumingon, lumakad. Hindi tumakbo. Pabalik sa nurse's station. Nanginginig pa rin ang aking balat, nanginginig ang aking hininga. Habang sinisikap kong patatagin ang aking sarili, nilinaw ko ang aking lalamunan. Sino ang nasa waiting area sa silid 207? Kumunot ang noo ng isa sa mga nurse sa akin. Wala, napalunok ako. Sigurado ka nakita ko lang. Pinutol niya ako umiling. Ang lugar na iyon ay isinara mula pa noong nakaraang linggo. Nagsasagawa kami ng renovation doon. Hindi dapat mayroong sino man doon. Tinitigan ko siya, ang aking dugo ay mas lumamig pa kaysa dati. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Naglalakad pa rin ako sa pasilyo na iyon minsan bagaman. Hindi ako nagtitingin ng masyadong malapit. Pinapanatili ko ang aking lakad na matatag, ang aking mga mata ay nakatuon. Ngunit paminsan-minsan sa sulok ng aking mata, sumusumpa ako na nakikita ko siya nakaupo lang doon, nakatiklop ang mga kamay sa kanyang kandungan, naghihintay ng isang bagay o ng isang tao. Ang lihim na bisita ni Aling Lita, ang hospice care, ay isang lugar kung saan ang buhay at kamatayan ay umiiral sa isang marupok na balanse. Ito ay kung saan ang mga pamilya ay nagtitipon upang magpaalam, kung saan ang huling kabanata ng buhay ng isang tao ay nakasulat sa mahihinang bulong ng pag-ibig, kalungkutan at pag-asa. Marami na akong nagugol na gabi sa tabi ng mga malapit nang magwakas ang kanilang paglalakbay. At sa panahong iyon, marami na akong narinig na kwento. Ang ilan ay nakakaginhawa. Ang ilan ay nakakabahala, ngunit wala sa mga ito ang tulad ng sa kanya. Ang pangalan niya ay Aling Lita. Ilang linggo na siya sa hospice at tulad ng likas na katangian ng mga bagay, patuloy na lumala ang kanyang kalagayan. Nakilala ko siya ilang araw bago siya pumanaw, nakaupo sa tabi ng kanyang kama, nag-aalok ng kaginhawaan, nagbabasa sa kanya ng kasulatan. Sinisikap kong magbigay ng kapayapaan sa isang kaluluwang nasa bingit ng kawalang hanggan. May isang tahimik na lakas sa kanyang presensya. Sa kabila ng kanyang marupok na katawan, ang kanyang mga mata ay nagtataglay pa rin ng isang uri ng matalas na kalinawan. Marami na siyang nakita sa kanyang buhay at ang kanyang karanasan ay nagbigay sa kanya ng pag-unawa sa mga bagay na hindi marahil nauunawaan ng iba. Sa unang pagkakataon na sinabi niya sa akin ang tungkol sa lalaki, gabing-gabi na. Mahina ang kanyang boses at naririnig ko ang paos na tono ng sakit na kumalat sa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata na malinaw pa rin
ay nakatitig sa akin habang nagsasalita siya. May isang lalaki. Sabi niya halos bulong ang kanyang boses. Isang lalaki na bumibisita sa akin gabi-gabi. Mayroon siyang itim na mga mata. Lumapit ako, hindi sigurado kung narinig ko ba ng tama. Sa madilim na ilaw ng silid, ang kanyang mukha ay lumitaw na maputla, ang mga linya ng kanyang pagtanda ay mas kapansin-pansin. Mayroon siyang hitsura ng isang taong nakakita ng parehong labis. At hindi sapat sa mundo isang taong pagod. Ngunit humahawak pa rin sa huling mga hibla ng kanyang realidad, itim na mga mata. Ulit ko na ang mahina, halos hindi makapaniwala sa aking naririnig. Dahan-dahan siyang tumango, malayo ang kanyang ekspresyon, tila may inaalala mula sa nakaraan. Patuloy niya nanginginig ng bahagya ang kanyang boses. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit bumibisita siya sa akin gabi-gabi. Hindi siya nakikipag-usap sa akin sa anumang paraan na naiintindihan ko. Bumubulong lang siya sa isang wika na hindi pamilyar. Hindi ko maintindihan, ngunit naririnig ko ito. Palagi itong pareho at ang kanyang mga mata, sobrang itim, sobrang dilim. Parang walang anuman doon. Hindi ko alam kung paano tumugon. Hindi karaniwan para sa mga pasyente sa hospice care na magsalita ng kakaibang panaginip, pangitain o kahit pagbisita. Sa aking mga taon ng paglilingkod, marami na akong narinig na ganoong mga kwento. Ngunit may isang bagay sa paraan ng pagsasalita ni Aling Lita na nakapukaw sa akin. Hindi takot sa kanyang boses, kundi mas tulad ng pagtanggap na tila sanay na siya sa presensya ng misteryosong bisitang ito. Nakipag-usap ka na ba sa sinuman tungkol dito? Tanong ko, pinanatiling malumanay ang aking tono. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi ko sa palagay ko maiintindihan ng sinuman at ayaw kong isipin nila na nawawala na ako sa katinuan. Ngunit narito siya gabi-gabi. Alam ko, at may isang bagay hindi ko alam. Isang bagay sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi ito mabait, ngunit hindi rin ito nagbabanta. Naghihintay lang. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang pag-iisip ng isang malabong figura na bumibisita sa kanya, gabi-gabi bumubulong sa isang hindi kilalang wika, ay nakakabahala sa akin. Ngunit wala akong sinabi, nag-aalok lamang ng isang nakakaginhawang panalangin at nagpapaniwala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ngunit ang imahe ng lalaking iyon, ang itim na mga mata, ay nanatili sa akin matapos akong umalis sa kanyang silid. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumala ang kalagayan ni Aling Lita. Naging mas mahina siya, ang kanyang paghinga ay mas nahihirapan at gabi-gabi nang walang palya nagsalita siya tungkol sa lalaking may itim na mga mata. Palagi itong pareho, dumating siya, bumulong at naghintay. Pagkatapos ay dumating ang gabi nang siya ay bumuga ng kanyang huling hininga. Wala ako sa kanyang silid sa sandali ng kanyang pagpanaw. Umalis ako ng sandali, nagdarasal kasama ang isa pang pasyente sa dulo ng pasilyo. Nang makabalik ako sa silid ni Aling Lita, sinalubong ako ng nurse na nag-aalaga sa kanya. Wala na siya. Sabi niya, mabigat ang kanyang boses sa bigat ng balita. Pumanaw na si Aling Lita. Wala nang natitira na sasabihin. Tahimik akong pumasok sa silid, mabigat ang aking puso, ngunit may kakaiba sa kapaligiran. Iba ang pakiramdam ng silid. Mayroong halos nakakapanindig balahibo na katahimikan na tila pumipilit sa akin. Ang hangin ay tila makapal, halos tila ang mismong espasyo ay humihinga.
Tumayo ako sa tabi ng kama ng isang sandali, nag-aalok ng isang maikling panalangin para sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay lumingon upang umalis. Ngunit nang maabot ko ang pintuan, napansin ko ang nurse na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay malaki sa gulat. Nakatayo siyang parang estatwa. Ano yan? Tanong ko lumalapit sa kanya. Dahan-dahang lumingon ang nurse, halos bulong ang kanyang boses. May nakita akong isang bagay, sabi niya. Pagkatapos lang niyang pumanaw, may anino isang figura. Umalis sa silid. Isang ginaw ang dumaan sa akin. Alam kong nagsasalita siya nang may tunay na takot at nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nagpatuloy siya, nanginginig ang kanyang boses. Siya iyon. Ang lalaking may itim na mga mata. May isang bagay sa paraan ng kanyang pagsasalita na nagpapalamig sa aking dugo. Nagmamadali ang aking isip na subukang intindihin ang kanyang mga salita. Guni-guni ba ito o tunay na dumating ang bisita ni Aling Lita upang kuhanin siya, gabayan siya sa anumang nasa kabila? Nagpatuloy ang nurse, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa pinto. Nakita ko siyang umalis sa kanyang silid. Hindi ito tulad ng isang taong naglalakad. Mas tulad ng isang anino na gumagalaw laban sa ilaw. At pagkatapos ay nawala na lang. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang aking unang instinct ay subukang ipaliwanag ito upang sabihin na ito ay dahil sa stress ng sitwasyon, ang pagod ng gabi. Ngunit sa kaibukuturan ng aking puso, alam kong hindi iyon ang nangyayari. May isang bagay dito, isang bagay na hindi ko maintindihan. Lumabas ako sa pasilyo, tinitingnan ang direksyon na kanyang itinuro. Walang laman ang pasilyo. Walang malabong figura, walang bakas ng nakita ng nurse. Ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam na may isang bagay na dumaan sa pasilyo na iyon. Isang bagay na lampas sa ating pag-unawa. Ang sumunod na ilang araw ay lumabo. Ang pagpanaw ni Aling Lita ay nakaapekto sa amin sa iba't ibang paraan. Ang nurse na nakakita ng anino ay nanginginig, hindi nagbabago ang kanyang tiwala sa kanyang nakita. Ngunit walang iba ang nakakita nito. Walang iba ang nakarinig ng mga bulong na binanggit ni Aling Lita. Para bang ang lalaking may itim na mga mata ay hindi kailanman umiral maliban sa mga salita ni Aling Lita, maliban sa sandaling iyon na nasaksihan ng nurse. Para sa akin, madalas kong iniisip ang sinabi ni Aling Lita tungkol sa lalaki, ang misteryosong bisita na may itim na mga mata na dumarating gabi-gabi, bumubulong sa isang hindi pamilyar na wika at nag-iwan sa kanya na naghihintay ng isang bagay. Ito ba ay isang simbolo ng kanyang transisyon, isang figura na dumating upang gabayan siya? O ito ba ay isang bagay na iba, ay isang bagay na mas madilim, isang bagay na hindi dapat intindihin? Hindi ko pa rin alam. Ngunit dala ko ang kanyang kwento at iniisip ko higit sa nais kong aminin kung tunay ba nating nauunawaan kung ano ang nangyayari kapag nilalampasan natin ang huling hangganan. Ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay manipis, ngunit minsan ay pakiramdam na mas marami pang makikita at mararanasan kaysa sa ating maiintindihan. Ang nurse mula sa nakaraan, si Ate Nena. Nagkaroon na ako ng bahagi ng hindi karaniwang mga bagay sa ospital na ito. Bilang isang chaplain, nasanay ka sa ideya na ang ilang mga pasyente ay nakakaranas ng mga sandali na lampas sa pisikal na mundo,
lalo na sa kanilang mga huling oras. Ngunit gayunpaman, ang ilang mga kwento ay nagawang manginig ako, mga kwento na hindi ko kayang alisin sa aking isip gaano man ako magsikap. Isa sa mga tahimik na gabi sa hospice wing, ang tanging tunog ay ang mahinang pagbusina ng mga monitor at ang paminsan-minsang bulong ng mga nurse habang ginagawa nila ang kanilang mga gawain. Katatapos ko lang magdasal kasama ang isang pamilya na ang mahal sa buhay ay nasa huling yugto na ng buhay. Mabigat ang pakiramdam ng hangin sa bigat ng kalungkutan at magpapahinga sana ako sandali sa kapilya bago pumunta sa aking susunod na pasyente. Pagkatapos ay dumating ang tawag, isang pasyente sa silid 306 ang nagpatawag sa akin. Hindi karaniwan para sa mga tao sa kanilang mga huling sandali na humingi ng espiritual na kaginhawaan at masaya akong tumupad. Naglakad ako sa pasilyo, ang mahinang ugong ng mga ilaw sa itaas ay pumupuno sa katahimikan habang papalapit ako sa silid. Nang pumasok ako, nakita ko si Mang Tonyo na nakaupo sa kama, mahina ang kanyang mga kamay na nakahawak sa gilid ng kumot. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay nanatiling tahimik at alerto. Naroon din ang pamilya na kapalibot sa kanya, pinagmamasdan siya ng may pagmamahal at kalungkutan. Ama, sabi ni Mang Tonyo, mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng nagawa ninyo para sa akin. Dahan-dahan akong ngumiti, lumapit sa kanyang tabi. Karangalan ko po, Mang Tonyo. Kumusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Humiga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay lumabo na tila may inaalala mula sa malayo. Kagabi, sabi niya ng dahan-dahan, may isang nurse. Napakabait niya sa akin. Sa palagay ko alam niya kung gaano ako kasakit. Hinawakan niya lang ang aking kamay at kinausap ako, pinakiramdam niya ako na hindi gaanong takot. Nakatulog ako sa wakas. Tumango ako, nag-aalok sa kanya ng tahimik na suporta na palagi kong ginagawa sa mga sandaling ito. Napakaginhawa niyan, Mang Tonyo. Ang mga nurse dito ay napakadedikado. Ginagawa nila ang lahat ng kaya nila upang bawasan ang ating pagdurusa. Ngumiti siya ng mahina. Iba siya, Ama. Mayroon siyang puting uniforme, ang lumang uri, at mayroon siyang pinakamahinahon na boses. Huminto siya, malayo ang kanyang tingin na tila tinitingnan niya ako. Pinapaalala niya sa akin ang isang taong kilala ko noon. Malapit na akong magtanong kung sino ang ibig niyang sabihin nang ang nurse na nakatayo sa tabi ng pinto, isang babae sa kanyang 40s na may maitim na buhok at pagod na ekspresyon, ay humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay naging hindi natural na maputla. Nakatitig siya kay Mang Tonyo na may malawak na mga mata. Parang si Ate Nena iyan. Sabi niya sa nanginginig na boses. Si Ate Nena. Dati siyang nagtrabaho dito. Nagtaas ako ng kilay, nagulat sa biglaang pagbabago sa kanyang kilos. Matagal na ako rito upang malaman na ang mga nurse, lalo na ang mga may karanasan, ay kadalasang kinukonsinti ang mga ganitong bagay. Ngunit may isang bagay sa kanyang boses, ang paraan ng kanyang pagsasabi, ang umakit sa aking pansin. Ate Nena, tanong ko. Tumango ang nurse, mahigpit na nakasara ang kanyang mga labi. Isa siya sa pinakamahusay. Nagtrabaho siya dito sa loob ng maraming taon. Ngunit pumanaw siya 7 taon na ang nakakaraan. Namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Ito ay isa sa mga bagay na naaalala pa rin ng lahat dito. Nahihilo ang aking isip.
Nakakita na makakita na ako ng sarili kong bahagi ng kakaibang pangyayari. Ngunit ito isang nurse na matagal ng patay na lumitaw sa silid ng isang pasyente. Kinaginhawaan siya sa kanyang mga huling oras. Hindi ko maintindihan. Bumalik ako kay Mang Tonyo na tumingin sa akin nang may kalmado at katiyakan na tila alam niya kung ano mismo ang nangyari. "Hindi ko alam kung bakit, Ama," sabi niya ng mahina. Ngunit naroon siya. Alam kong siya iyon. Kamukha niya ang babae sa larawan na dati kong hawak, ang parehong mahinang ngiti, ang parehong tahimik na kilos. Sinulyapan ko ang nurse na ngayon ay maputla ang mukha. Mukha siyang nakakita ng multo. "Ate Nena," sabi ko ng tahimik. "Sigurado ka?" Muling tumango. Ang nurse bahagyang nanginginig ang kanyang boses. "Imposible. Namatay siya maraming taon na ang nakakaraan. Hindi siya pwedeng narito." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Narinig ko na ang mga kwento noon tungkol sa mga taong nakakakita ng mga mahal sa buhay na pumanaw o nakakaramdam ng isang presensya na nagbibigay sa kanila ng kaginhawaan sa kanilang mga huling sandali. Ngunit ito isang nurse mula sa maraming taon na ang nakakaraan na lumitaw upang aliwin ang isang namamatay na lalaki sa isang ospital kung saan siya nagtrabaho at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Hindi ito akma sa anumang alam ko. Nais kong magbigay ng isang uri ng lohikal na paliwanag, isang paraan upang bawasan ang tensyon sa silid, ngunit hindi ko kaya. Tumingin ako kay Mang Tonyo na ang payapang ekspresyon ay nagtanong sa akin kung ganap ba niyang naintindihan ang tindi ng nangyari. Napakapayapa niya matapos siyang umalis. Sabi niya, halos bulong ang kanyang boses. Hindi na ako natakot. Pinakiramdam niya ako na ligtas. Ang nurse na nagsalita kanina ay nakatayo doon, nakatayo pa rin, mahigpit na nakakrus ang kanyang mga kamay. Nakita ko ang mga luha na nagtitipon sa kanyang mga mata. Si Ate Nena ang pinakamabait na kaluluwa na nakilala ko, bulong niya. Gagawin niya ang ganon. Palagi siyang naroon para sa mga pasyente palagi. Habang nakatayo ako roon, isang tahimik na pagkaunawa ang bumalot sa akin. Marahil ay hindi natin palaging nilalayon na intindihin ang lahat. Maaaring hindi natin kailanman lubos na malalaman kung bakit nangyayari ang ilang mga bagay sa paraan ng kanilang pagkakaganap, o kung bakit ang ilang mga tao na matagal nang nawala ay maaaring makahanap pa rin ng paraan upang magbigay ng kaginhawaan sa mga nabubuhay. Ito ay isang misteryo na sa lahat ng aking mga taon ng karanasan, hindi ko maipaliwanag. Ngunit minsan marahil ay hindi tayo dapat. Marahil ang pinakamahalaga ay ang kaginhawaan na hatid nito ang katotohanan na may isang tao doon nang kailangan sila, kahit na hindi sila dapat naroon.